Starring Entertainment. Sobrang malapit kasi ako sa mga babae dito sa Quezon City. Nung nanalo ako ng selfie sa Quezon City, noong 2016, mag-isa lang ako ng babae. Kaya doon talaga ako naging malapit sa mga babae. Tapos, hindi naman po ako tatakbo ng kababaihan party sa first nominee, kung hindi mo naman po kaya ilaban yung mga babae. So, maniwala po kayo sa akin kung ilang mga solo parents na po, ilang luha ng mga solo parents yung nakita ko. Isa po doon sa mga problema po nila, kaya po nasama yung divorce sa akin kasi hindi ko talaga gusto yung divorce before. Kaya ako talaga napag-aralan yan dahil hindi sa kababaihan parties talaga. At sa mga experience ko po, bigla na isang pagsulat na ba? Na nag-start ng 2016. Kasi kapag nag-asawa ka, di ba iisipin mo, hindi mo naman iisipin mo maghiwalay kayo, tama ba? Iisipin mo habang buhay kayo magsasama. Tapos, bigla yung asawa mo, babae o lalaki mo yan, pero 90% of the time lalaki to, no? Halimbawa, magsasawi or magdudugay. Tapos, man pa lang, hindi na, wala nang padala sa'yo. O hindi ka nakilala, 1 month pa lang. So, ilang luha ng pinakita ko mga ganyan. Kaya ako naisip natin yung divorce. Bakit? Kasi kung 1 year na, baon ka na sa utang, sa 5-6, tapos noon, dahil siyempre may mga anak eh, di ba? Tapos yung asawa mo, pagkadating sa kabro, di na nagpadala sa'yo kasi hindi ka nakilala, di ba? So pag nag-file ka ng divorce, at least 50% to 80% ng kaibigan ng asawa mo mapupunta sa'yo. May pangbuhay ka sa mga anak mo. So ibibigay lang natin yung divorce sa mga may kailangan nito. Pinag-aralan ko kasi, bawat bansa, iba-iba ng grounds yung divorce nila. Nagkataon yung atin, yung napasa sa Congress, yung hindi pinirmahan ng mga senador ay merong irreconcilable differences. So yun po yung tatanggalin ko. Kasi bilang isang mambabatas, patayin ko ay maabuso lamang. Malawak yun eh, yung hindi pagkakaunawaan. Baka mamaya hindi lang magkasundo sa isang bagay na maliit na bagay. 1 week or 2 weeks pa lang masal, mag-iwalay na. So, parang hindi ko maubos yung aking batas, pinili ko lang po yung grounds for divorce. Pinag-aralan ko yung sa China, pinag-aralan ko yung sa Estados Unidos, pinag-aralan ko yung sa Europa, yung mga grounds for divorce nila. Eh, pare-pareho lahat yun ay may irreconcilable differences. Sa China nga lang, sa China may 30 days na cooling off period. Sa Saudi Arabia, padating doon, at sa mga ibang Arabian countries, lalaki lang po ang pwede mag-file ng divorce. Ang babae hindi. So, iba-iba pong awat bansa. So, tayo naman, ang gagawin naman natin sa atin, para mapagbigyan yung mga solo parents at yung mga nangangailangan nito, yung mga binububog, hihintay mo pa bang mamatay ka bago ka makapag-divorce, di ba? So, yung mga nangangailangan nito, para mabigyan po natin, para tanggalin natin yung irreconcilable differences. At sa tingin ko, pag pinagdal natin yun, mapapasa yun sa Senate. Pipirmahan yun ng mga senators. Kasi, pinili lang natin yung grounds natin eh. So, ganun po. Pinili ko lang po talaga yung grounds. So, number 1, yung domestic violence. Number 2, yung abandonment, yung diniscuss mo kanina. Tapos, number 3, incest po, or rape. Number 4, drug abuse. So, yun. Infidelity. Pero hindi ito yung simple infidelity, di ba? Tayo naman, tayo yung mga babae na nandito. Pagka meron tayo nahuli natin yung asawa natin, okay lang sa atin pag nahuli ng tawad sa atin, di ba? Kasi karamihan sa mga babae, ayaw nilang lumaki yung anak nila ko ng grandfather. Di ba? Karamihan yan, karamihan. Pero ito yung sitwasyon na to ay kapag na yung asawa natin, na doon na siya tumira sa kapitbahay. At doon na siya magkaroon ng asawa. Yun na yung maging asawa niya. Eh, di pala asawa. Yun na yung maging kasama niya at magkaroon sila ng mga anak. In short, nagkapamilya na sila. So once na gawin niya yun, once na piliin niya yung kabila, doon ka naman kaya ng divorce. Bakit? Kailangan mong buhay yung mga anak mo eh. Para at least, ulitin ko, para at least yung kinikita niya, may pakuha ka sa kinikita niya, may pagbuhay ka sa mga anak mo. Hindi ko naman sinasabi na huwag siya magtrabaho. Magkatrabaho din yung babae. Ito kayo natin magtrabaho eh. Malakas tayo. Pero at least meron tayong pangsimulan. So doon po nagmula yung divorce. At yun lang po yung grounds natin. Tapos yung paraan ko rin po para ma-approve ang ating SOGIP, doon lang po nagmula tayo magsa-start sa Anti-Discrimination Act po natin. So general siya. Magiging general siya. It applies to everyone. Kasi, pero din naman po mga lalaki na pumupupo ng asawa. Pero din mga lalaki, hindi naman lahat 100% of the time. Yung nga lang, 99% of the time,
mga babae. Okay po kayo. Simple question po. Kumusta po yung campaign bill? And ano po yung difference na for the longest time yung bill campaign for councilor na isang district na ngayon kung kailangan. And why did you decide to go for a congressional sa parties instead of yung usual na councilor ng PCP, congressman ng PCP? So paano nag-puling? Pakiramdam ko nagawa ko na lahat sa pagiging konsel ng Quezon City. So kung kahit alam ko na magpapahin ako, tapos mananalo ako ulit sa pagiging konsehal, hindi na ako tatakbo ng konsehal. Kasi nagawa ko yung mga gusto kong gawin sa council. Tapos, kung congressman naman dito sa district, hindi rin. Kasi feeling ko, nagawa ko ng lahat eh. Kasi isa lang yung trabaho ng congressman at saka ng konsehal, gumawa ng batas. Yung konsehal para sa city. Yung congress or congressman para sa buong Pilipinas. So, ako po, gusto ko kong tumutok sa mga babae. Kasi totoo namang marginalized sector ang babae. Hindi po ito parties na ginawa naman, ganyan. Hindi ito yung, alam mo po, madami na pong mga nawala ng tiwala sa parties. Wala nang nag-represent sa LGBT. Pero totoong sector ang LGBT. Kapag pa ako na rin. Kaya nga sabi ko sa kanya, dalawang klase Dalawang klase ang LGBT. Yung isa, pinanganak na babae, pero yung puso, lalaki. Yung isa naman, pinanganak na lalaki, pero yung puso, babae. Ang suma total, pareho silang kababaihan. Di ba? O, so, sabi ko, tutulungan ako talaga yung mga LGBT. Sabi ko sa kanya. So yun, nag-meeting kami kung ano yung mga pwede kong gawin para sa mga LGBT. Tapos gano'n lang pala kasimple. Hindi naman, wala naman yung mga mabibigat na mga bagay. Di ba? Yeah, next question. Very well, question. So, yung anti-discrimination law po kasi nga, so, ang tagal na pinililaban yan. So, if ever po na, the political parties, and they was first nominee. Do you think, ano po yung magiging formula para this time, maipasan yung process ng Congress? Ang main difference nung dinraft ko na bill, actually pag ako makatulog sa gabi pag ginagawa ko na siya, ang main difference is general yung title natin. Yung cellphone ko nasa. Para precise babasahin ko sa'yo. Tagal ko na kasi gumagawa ng batas, diba? Pareho lang naman yun. Yung laman ng batas natin sa Kongreso at sa Konseho, pareho lang. Yung format. So, yung title ng bill natin shall be known as the Anti-Discrimination and Equal Protection Act of 2025. So, general siya. Tapos, Section 2, Declaration of Policy. It is the policy of the state to recognize the dignity of every human person and to ensure that no one is denied equal protection under the law. The state shall uphold and protect the rights of all persons regardless of their sexual orientation. So, dito sa definition of terms, doon ko pinasok yung sexual orientation. And it refers to a person's emotional, romantic, or sexual attraction to individuals of the same gender, different gender, or more than one gender. Yung pinasap ko sa Kongreso ng nakaraan ay SOGP. So, sa title para mag-teka na. Ito, general siya. Nag-a-apply siya sa babae, sa lalaki, sa LGBT, kahit anong klase ka. Basta tao ka. Diba? Kasi tao naman tayong lahat eh. Lahat tayo pantay-pantay na pinipigad na tao. So, dapat, nire-respect rin natin yung mga LGBT. Nasa loob siya ng aming batas. Last na lang po na. Yung sa tahali ko naman yan at care center, can you elaborate? Okay, kasi nakakonsentrate tayo kung ano yung meron kasi mga nauna po na party list na tumututok sa kababalihan, di ba? Pero more on bawsi sila. Violence against women, di ba? Yun yung kanilang plataforma.
Ako naman, one economic empowerment sa mga babae. Kaya natin isip, saan ng kababaihan or night care center kasi madaming mga babae na ang trabaho ng gabi. Tapos, yung iba naman gusto magtrabaho. Pero ang available lang na trabaho ay call center agent. Panggabi din, di ba? Saan nila iiwan yung anak nila? Sa kapitbahay. Minsan, doon pa nagkakaproblema. Wala naman akong iniisip na masama sa mga kapitbahay, kaya lang, iiwasan natin yung problema. So, dyan, sa tahanan ng kababaihan, dyan nila iiwan yung mga anak nila habang nagtatrabaho sila sa gabi. Thank you po. Thank you, Deb. So, at least,